Ang Imperial War Museums, IWM, ay isang pambansang museo ng Britanya. Ito ay headquartered sa London, na may 5 sangay sa England. Itinatag bilang Imperial War Museum noong 1917, nilayon nitong itala ang pagsisikap at sakripisyo sa digmaang sibil at militar ng United Kingdom at ng imperyo nito noong unang digmaang pandaigdig. Ang remit ng museo mula noon ay lumawak upang isama ang lahat ng mga salungatan kung saan ang mga puwersang British o Commonwealth ay kasangkot mula noong 1914. Noong 2012, ang museo ay naglalayong maglaan para, at hikayatin, ang pag-aaral at pag-unawa sa kasaysayan ng modernong digmaan at karanasan sa panahon ng digmaan. Orihinal na matatagpuan sa Crystal Palace sa Sydenham Hill, ang museo ay binuksan sa publiko noong 1920. Noong 1924, lumipat ito sa kalawakan sa Imperial Institute sa South Kensington at noong 1936 nakakuha ito ng permanenteng tahanan sa dating Bethlehem Royal Hospital sa Southwark, na nagsisilbing punong tanggapan nito. Ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nakita ng museo na pinalawak ang parehong mga koleksyon nito at ang mga tuntunin ng sanggunian nito, ngunit sa panahon pagkatapos ng digmaan ay pumasok ito sa isang panahon ng pagbaba. Noong 1976 binuksan ng museo ang IWM Doxford sa Doxford Airfield sa Cambridgeshire, at noong 1978 ang Royal Navy cruiser na HMS Belfast, na permanenteng nakadaong sa River Thames sa gitnang London, ay naging sangay ng museo. Noong 1984, binuksan sa publiko ang Churchill War Rooms, isang underground wartime command center sa Westminster. Mula noong 1980s, ang gusali ng Southwark ng museo ay sumailalim sa serye ng multimillion pound na muling pagpapaunlad, ang pinakahuli ay natapos noong 2022. Noong 2002, binuksan ng IWM North sa Trafford, Greater Manchester, ang ika-5 sangay ng museo at ang una sa Hilaga, ng England. Kasama sa mga koleksyon ng museo ang mga archive ng personal at opisyal na mga dokumento, mga litrato, material sa pelikula at video, at mga recording sa kasaysayan ng bibig, isang malawak na aklatan, isang malaking koleksyon ng sining, at mga halimbawa ng mga sasakyang militar at sasakyang panghimpapawid, kagamitan, at iba pang mga artifact. Ang museo ay pinondohan ng mga gawad ng gobyerno, mga donasyong kawanggawa, at pagbuo ng kita sa pamamagitan ng komersyal na aktibidad tulad ng retailing, paglilisensya, at pag-publish. Ang pangkalahatang pagpasok ay libre sa IWM London, bagaman ang mga partikular na eksibisyon ay nangangailangan ng pagbili ng isang tiket, at IWM North, ngunit ang isang bayad sa pagpasok ay ipinapataw sa ibang mga sangay. Ang museo ay isang exempt charity sa ilalim ng Charities Act 1973 at isang non-departmental public body sa ilalim ng Department for Digital, Culture, Media and Sport. Noong Enero taong 2012, ang chairman ng mga trustees ay si Sir Francis Richards. Mula noong Mayo taong 2023, si Caro Howell ay nagsilbi bilang Direktor General ng museo. Noong ika-27 ng Pebrero taong 1917, sumulat si Sir Alfred Mont, isang liberal MP at unang komisyoner ng paggawa, sa punong ministro na si David Lloyd George upang imungkahi ang pagtatatag ng National War Museum. Ang panukalang ito ay tinanggap ng gabinete ng digmaan noong ika-5 ng Marso taong 1917 at ang desisyon na inihayag sa The Times noong ika-26 ng Marso. Isang komite ang itinatag, na pinamumunuan ni Mann, upang pangasiwaan ang koleksyon ng mga material na ipapakita sa bagong museo. Ang National War Museum Committee na ito ay nagtakda tungkol sa pagkolekta ng material upang ilarawan ang pagsisikap ng Britain sa digmaan sa pamamagitan ng paghahati sa mga subcommittee na nagsusuri sa mga paksa tulad ng Army, Navy, paggawa ng mga bala, at gawaing pandigma ng kababaihan. Nagkaroon ng maagang pagpapahalaga sa pangangailangan para sa mga exhibit upang ipakita ang personal na karanasan upang maiwasan ang mga koleksyon na maging mga patay na labi. Sinabi ni Sir Martin Conway, ang unang Direktor General ng museo, na ang mga exhibit ay dapat pasiglahin ng mga kontribusyong nagpapahayag ng aksyon, mga karanasan, kagitingan at tibay ng mga individual. Ang unang tagapangasiwa at sekretarya ng museo ay si Charles Folks, na dating tagapangasiwa ng Royal Arm Orris sa Tower of London. Noong Hulyo taong 1917, bumisita si Mann sa Western Front upang pag-aralan kung paano pinakamahusay na ayusin ang lumalaking koleksyon ng museo. Habang nasa France ay nakilala niya ang mga ministro ng gobyerno ng Pransya,
kasama si Field Marshal Sir Douglas Haig, Commander-in-Chief, CNC, ng British Expeditionary Force, BEF, sa Western Front, na iniulat na nagkaroon ng malaking interes sa kanyang trabaho. Noong Disyembre taong 1917 ang pangalan ay pinalitan ng Imperial War Museum pagkatapos ng isang resolusyon mula sa India at Dominions Committee ng museo. Ang museo ay binuksan ni King George V sa Crystal Palace noong ika-9 ng Hunyo taong 1920. Sa pagbubukas ng seremonya, si Sir Alfred Munn hinarap ang hari sa ngalan ng komite, na nagsasabi na, inaasahang gagawing ganap ang museo na ang bawat isa na nakibahagi sa digmaan, gaano man kalalim, ay makakahanap doon ng isang halimbawa o paglalarawan ng sakripisyong ginawa niya, at na ang museo, ay hindi isang monumento ng kaluwalhatian ng militar, ngunit isang talaan ng pagpapagal at sakripisyo. Di nagtagal pagkatapos ay ipinasa ang Imperial War Museum Act 1920 at itinatag ang isang lupon ng mga tagapangasiwa upang pangasiwaan ang pamamahala ng museo. Upang ipakita ang imperial remit ng museo, kasama sa board ang mga hinirang ng mga gobyerno ng India, South Africa, Canada, Australia at New Zealand. Habang pinagtatalunan ang batas, nadama ng ilang parliamentarian na ang museo ay magpapatuloy ng isang hindi kanais-nais na diwa ng digmaan at sinabi ni Teniente Commander Joseph Kenworthy MP na, tatanggi siyang bumoto ng 1 sentimos ng pera ng publiko upang gunitain ang tulad ng pagpapakamatay na kabaliwan ng sibilisasyon tulad ng dati, ipinakita sa huling digmaan. Noong August Bank Holiday 1920, ang unang pampublikong holiday mula noong pagbubukas ng museo, 74,179 na bisita ang natanggap, at noong Nobyembre taong 1921, 2,270,719 ang bumisita sa museo. Noong 1924 lumipat ang museo sa gusali ng Imperial Institute, ginawi noong 1950s at 1960s upang bigyang daan ang Imperial College, sa South Kensington. Habang ang lokasyong ito ay mas sentral at nasa isang prestihiyosong lugar para sa mga museo, ang tirahan mismo ay napatunayang masikip at hindi sapat at noong 1936 isang bagong permanenteng lokasyon ang natagpuan sa timog ng River Thames sa Southwark. Ang gusali, na dinisenyo ni James Lewis ay ang dating Bethlehem Royal Hospital na nabakant kasunod ng paglipat ng ospital sa Beckenham sa Kent. Ang site ay pag-aari ni Lord Rothermere, na orihinal na nilayon na giveaway ng gusali upang magbigay ng isang pampublikong parke sa kung saan ay isang lubhang masikip na lugar ng London. Sa kalaunan ay napanatili ang gitnang bahagi ng gusali ng ospital. Ang dalawang malawak na pakpak ay tinanggal at ang nagresultang espasyo ay pinangalan ng Geraldine Mary Harmsworth Park, ayon sa ina ni Lord Rothermere. Inilarawan ni Sir Martin Conway ang gusali bilang isang magandang gusali, talagang marangal na gusali, na may malaking portiko, isang natatanging simboryo, at dalawang malalaking pakpak na idinagdag dito para sa tirahan ng mga baliw na hindi na kailangan. Ang partikular na gusaling ito ay maaaring ginawa upang maglaman ng aming koleksyon ng kahanga-hanga, at aming iingatan mula sa pagkawasak ang isang magandang gusali na kung hindi man ay mawawala. Ang Distinguishing Dome ay idinagdag ni Sidney Smirke noong 1846 at matatagpuan ang kapilya ng ospital. Ang museo ay muling binuksan ng Duke ng York, mamaya King George VI, sa bagong tirahan nito noong ika-7 ng Hulyo taong 1936. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939, nagsimulang mangolekta ang museo ng material na nagdedokumento ng salungatan. Noong Nobyembre taong 1939, sa panahon ng Funny War, ang museo ay lumitaw sa pambungad na pagkakasunod-sunod ng produksyon ng GPO Film Unit na The First Days, kung saan makikita ang mga bata na naglalaro sa ilan sa mga artillery ng Aleman ng museo na nakuha noong unang digmaang pandaigdig. Sa paglikas ng Dunkirk noong Mayo-Hunyo taong 1940, ang kakulangan ng kagamitan ng British Army ay nakitang 18 sa mga artillery ng museo ang bumalik sa serbisyo militar. Ang mga trench club ng museo ay ginamit ng Home Guard, habang ang iba pang mga bagay tulad ng mga pasyalan at optical na instrumento ay ibinalik sa Ministry of Supply. Tumanggi ang museo na ibalik ang ilang makasaysayang bagay tulad ng isang naval gun mula sa HMS Lance, na nagpaputok ng unang pagbaril ng Britain noong unang digmaang pandaigdig, o isang baril na inihatid ng Victoria Cross winning boy seaman na si Jack Cornwell.
Ang museo ay sarado para sa tagal ng digmaan noong Setyembre taong 1940 sa pagsisimula ng Blitz. Noong ika-31 ng Enero taong 1941 ang museo ay sinaktan ng isang bomba ng Luftwaffe na nahulog sa Naval Gallery. Ilang mga modelo ng barko ang nasira ng pagsabog at isang short Type 184 seaplane, na lumipad sa labanan ng Jutland, ay nawasak. Habang sarado sa publiko ang gusali ng museo ay ginamit para sa iba't ibang layunin na konektado sa pagsisikap sa digmaan, tulad ng isang garahe sa pagkukumpuni para sa mga sasakyang demotor ng pamahalaan, isang sentro para sa mga lectire sa pagtatanggol sa sibil ng air raid precautions at isang paaralan ng pagsasanay sa paglaban sa sunog. Noong Oktubre taong 1945 ang museo ay naglagay ng isang pansamantalang eksibisyon, ang una mula noong katapusan ng digmaan noong Agosto, na nagpapakita ng mga teknolohiyang binuo ng Petroleum Warfare Department. Kabilang dito ang submarine fuel pipeline na Pluto, ang fog dispersal method na FIDO, at flame weapons gaya ng Churchill Crocodile at Wasp Universal Carrier. Dahil sa pinsala ng bomba sa gusali at mga exhibit, obligado ang museo na muling buksan ang mga gallery nito ng unti-unti at binuksan ang isang bahagi ng mga gallery nito noong Nobyembre taong 1946. Ang ikatlong bahagi ng mga gallery ay binuksan noong 1948 at isang karagdagang pakpak ang binuksan noong 1949. Noong 1953, kasama ang mga puwersang Commonwealth na nakikibahagi sa Korea at Malaya, sinimula ng museo ang kasalukuyang patakaran nito sa pagkolekta ng material mula sa lahat ng modernong salungatan kung saan kasali ang mga puwersang British o Commonwealth. Sa kabila ng pagpapalawak na ito ng remit, ang unang bahagi ng panahon pagkatapos ng digmaan ay isang panahon ng paghina para sa museo. Inilarawan ni Noble Franklin, ang direktor ng museo mula 1960 hanggang 1982, ang mga gallery ng museo noong 1955 bilang lumilitaw na, marumi at napabayan, at sa isang malungkot na estado ng pagkabulok, sa kabila ng maraming mga nakamamanghang exhibit ng museo. Ang Armored Land Rover na ito ay ginamit ng British press agency na Reuters sa mga teritoryo ng Palestina. Noong 2006, sa panahon ng karahasan sa pagitan ng mga militanteng Palestine at ng militar ng Israel, ito ay sinaktan ng isang Israeli air-launched rocket. Pagkasugat ng dalawang mamamahayag na naglalakbay sa loob ng sasakyan. Anino ng bomba 1948. Noong Agosto taong 1948, ang mga lungsod ng Japan ng Hiroshima at Nagasaki ay nasira ng dalawang atenye bomba. Ang kanilang pagkawasak ay nagsiwalat ng paglikha ng isang sandata ng walang katulad na mapanirang kapangyarihan na ang mismong pag-iral nito ay nangingibabaw sa mundo kailanman. Sa loob ng 3 taon, matagumpay na nakabuo ang isang malaking programa sa pananaliksik ng mga Amerikano at British na siyentipiko ng isang bomba na ginamit ang napakalaking puwersa ng enerhiya ng Aethernie. Sa unang Amerika at Britain ay nakita ito bilang isang malakas na bagong sandata. Ngunit noong 1949 mayroon ng sariling bomba ang Hitler-Soviet Union na ngayon. Hinarap ng daigdig ang pag-asam ng tag-ong digmaang nuclear. Binago ng mga sandatang nuclear ang mismong katangian ng pakikidigma. Ang kanilang potensyal ay kakilakilabot. Kung sila ay ginamit, ang mga kahihinatnan ay maaaring mapangwasak. Maaari silang humantong hindi lamang sa isang mapaminsalang paraan kundi sa wakas ng sangkatauhan mismo. Energon British 13-pounder na baril at limber. Hinihila sana ito sa larangan ng digmaan ng 6 na kabayo. Ang field gun at limber ng unang digmaang pandaigdig ng British Army ay ginamit ng L Battery ng Royal Horse Artillery sa isang labanan sa Ennery sa Hilagang France. Noong ika-1 ng Setyembre taong 1914, sa panahon ng labanan, isang kapat ng mga tropa ni L Battery ang napatay o nasugatan para sa kanilang katapangan sa Ennery. 3 miyembro ng L Battery ang tumanggap ng Victoria Cross.
Ang Ferret Armored Car, na karaniwang tinatawag ding Ferret Scout Car, ay isang British armored fighting vehicle na dinisenyo at ginawa para sa mga layunin ng reconnaissance. Ang Ferret ay ginawa sa pagitan ng taong 1952 at taong 1971 ng kumpanya ng UK na Daimler. Ito ay malawakang ginagamit ng mga rehimyento sa British Army, gayon din ng RAF Regiment at Commonwealth na mga bansa sa buong panahon. Ang Ferret ay binuo noong 1949 bilang isang resulta ng isang kahilingan ng British Army na inisyu noong 1947, umiral ang Light Reconnaissance Cars, noong ikalawang digmaang pandaigdig, lalo na ang Daimler Dingo, dahil sa karanasan nito sa matagumpay na Dingo, 6,626 na ginawa at isa sa dalawang British AFV na ginawa sa buong World War II, si Daimler ay ginawaran ng kontrata sa pagpapaunlad noong Oktubre taong 1948 at noong Hunyo taong 1950 ang unang prototype ng kotse, Scout, 4 pinarami ng 4, Lia Ison, Ferret, inihatid ang Mark I, itinalaga ang FV700 at isa ito sa ilang bersyon na kahawig ng orihinal na Daimler Scout Cars, at kumakatawan sa pangunahing modelong Ferret, ibinahagi nito ang maraming katulad na feature ng disenyo sa Dingo, lalo na ang H-form drivetrain kung saan ang central differential ay nag-aalis ng pagkawala ng traction dahil sa wheel slip, at ang parallel drive shafts ay lubos na nagbawas sa taas ng sasakyan, halos katumbas ng nasusubaybayan, AFV, kumpara sa mga nakasanayang disenyo ng armored car. Ang American Willys MB Jeep ay isa sa mga pinakanatatanging sasakyan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigit 360,000 ang ginawa sa pagitan ng taong 1942 at taong 1945. Ang jeep na ito ay ibinigay sa British Red Cross Society sa Italy ni Lieutenant General Mark Clark, commander ng American Fifth Army, nang bumisita siya sa Sorrento at nakitang walang sariling sasakyan ang Red Cross. Pagkatapos ng digmaan sinabi niya sa kanila na maaari nilang panatilihin ang jeep, at noong 1947 dinala ito sa Britain. Ang mga karagdagang label na nagsasabi ng kwento ng Red Cross jeep na ito ay makikita sa Your Britain a caption panel. Maraming salamat sa mga nanood at tumatangkilik ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.